na po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. At ako naman si ka-partner Jillian. At syempre, meron din tayong pangalawang espesyal na bisita. Sino sila? Ayan mga ka-partners, for 16 years magkakasama na sila sa negosyo. Pero noong 2020, a personal health crisis pushed them to create something extraordinary. Dahil sa pagmamahal sa pamilya, dedication sa wellness, at lakas ng loob mag-innovative. Ayan, ipinanganak ang Kanzen Barley. Isang produkto na ngayon ay pinagkakatiwalaan at tinatangkilik nationwide. Ayan mga kapartner, wag na po natin patagalin. Let's all welcome from Ultimate Nutra Avenue Corporated, sina Tita Joy Nusca at Coach Love Agudo. Welcome po sa Patoks sa DZAR. Hello po. Kamusta po? Baka meron kayong gustong batiin. Si Tita. Tita Joy. Shout out. Ang babatiin ko talaga yung lahat ng nagtangkilik ng aming produkto na Kanzen Barley. Si Coach. Ayan, binabati ko po ang aming pong kasama po dito sa studio, si Ma'am Princess Nusca, ang aming pong presidente, at si Ma'am Priya po, ang aming pong marketing. At syempre po, ang nanonood po mula po sa aming pong planta, ang Nutra Waste Manufacturing, ang lahat ng staff po na nandyan, aking pong family, and at the same time po, ang aming pong VP for Digital Marketing na si Aaron Licop. Hello po. Ayan, hello sa inyong lahat. So, Q&A. Yan. Parang Ano? nakakabano. Ano kaya yun? Hindi naman pang Miss Universe, sakto lang. Oo. Ano yung history sa likod nitong pagtatayo ng Kanzen Barley? Ayun. So, actually, 16 years na po kami magkasama po ng Nusca family po. Na-establish po to. Actually, konting background lang po. Yes. Ang pamilya po nila ang naging daan po para makatapos po ako ng college. So, ito yung parang binabalik kong pagsuportas po sa kanila. Hindi lang po pagsuporta, kundi kasi nakita ko yung vision, pareho kami, na ang goal namin mag-share ng wellness. For more than 16 years po, ang naging challenge po sa amin ay lagi po kaming nakukuhang part ng isang mga companies bilang speaker, promoter. So parang wala kaming boses gaano. And then nagkataon po ako po ay nakuha bilang general manager po ng isang food manufacturing company. So si Tita po ang nag-endorso na, ba't di niyo po kunin si Coach Love bilang part ng company po as general manager. Nung yun nga po, yung kinikwento niyo po kanina, nagkaroon po ng crisis po yung family po namin yung nanay ko po ay na-diagnose ng aplastic anemia. It's a rare condition na 1 out of 2 million people lang ang nagkakaroon nito. So Sobrang rare. Anong yes year po, yun? 2022 po. Pandemic. Yes po, opo. That's March 2022. Ang nakakatuwa po, at mali yatang word ko, ang nakakalungkot, yung nanay ko ay napakaswerte. Out of 1 million, siya yung nakakuha. Ng aplastic anemia. Kasi rare siya rare. So, ang case kasi ng aplastic anemia po, if you're familiar with that or not, yung body po natin ay di nagpo-produce ng platelet. Ay, mahirap yun. Yes po. So ang delikadong part po sa nanay ko po ay hindi po siya pwedeng masugatan. Yes. Hindi po siya pwedeng maubusan ng platelet kasi mahihimatay po siya. Yun po yung struggle So, po ng ano siya? Yes po. Maputla. Yes po. Yun po yung struggle namin for the last months. For the succeeding months po from March 2024, labas-pasok po siya ng ospital. 2022, sorry. 2022, labas-pasok po siya ng ospital. Suki po ako ng Red Cross. So, pag pumupunta po ako, lahat ng branches po ng Red Cross, pinupuntahan Mga ko. blood bank. Yes po, para lang makabili ng platelet. And to think na ang iniisip ko, blood donation drive yung solution, pero hindi pala. Kasi yung dugo po natin nag-expire after 3 days So, wala na siyang silbi. So, ako ay kinakabahan, di namin alam na ubos yung aming finances. Dahil sa pangyayari pong yun. So, ang tawag na po sa akin ni Red Cross ay platelet. Ayan na si platelet. kasi markado na Ayan na si platelet. Eto na siya. So, yun po yung naging image. So, hanggang dumating po sa point na si Tita po, nasa planta ka ng food manufacturing. Ba't hindi ka mag-formulate
para sa nanay mo. Doon po pumasok si Nutra Barley. Yun po yung unang pangalan niya, Nutra Barley. So, ginamit po namin si Nutra Barley. Sinubukan po namin lahat eh. To be honest, sinubukan po namin lahat. Tawa-tawa, papaya, malunggay, anything po eh. And then, nag-try po kami ng Nutra Barley from August 2022 up to April of 2024, hindi na po na-confine si nanay. 2 years. Yes po. So, ano nangyari after? Saan galing yung barley? Yun. Ang galing po ang barley po namin sa Australia po. Australia. Yes Okay. po. Yes po. So, yun yung isa sa mga pinagmamalaki po namin na kwento ng Nutra Barley. Paano po naging Kansen? Ito yung question. Paano naging Kansen? April of 2024, may lumapit po sa aming company. Ang pangalan po ay Mitsubishi Corporation. So, Yung auto company. yeah. Doon siya kilala. Doon siya kilala. Oo. Ang kagandahan lang po kay auto company, sa sobrang laki ng budget niya, nung time ng pandemic po, nag-acquire po siya ng pharmaceutical manufacturing company. Okay. Just to develop a product para ma-sustain ang wellness ng kanyang mga employees during the pandemic. They've discovered a unique kind of formulation which is postbiotic. Postbiotic. Ano Yes yun? po. Yun ang maganda tanong. Alam ko lang prebiotic. Yes, yun ang maganda. Yes, opo. Postbiotic pala. Yes, Oo. opo. Prebiotic po, ito po yung pagkain ng good bacteria. Yung good bacteria, Okay. that is the probiotics po. Yun yung mga alam natin na Yes, TV. opo. Ang pag-research po ang postbiotic, isa siyang byproduct ng prebiotic at postbiotic. Ang term na ginagamit nila ay dumi or waste ng probiotics. So yung postbiotic, yun yung kadalasang hindi naman, yun yung negative na image na naririnig namin tungkol sa amin. Sabi ko, that's the difference of the Japanese company. They are more advanced and high-tech. Hindi po siya waste. But rather, ang tawag po na niya ay yung trinit po niya ang Lactobacillus plantarum, that's the Yeah. genus po, na ang strain po niya ay 137. So, yung nasa peak level niya po, yung nasa tinatawag na high performance level niya, saka po siya hinitreat. Heat treated po siya. Nung na-heat treat po siya, kinuha yung effect niya po. So, hindi po siya living organism. But rather, Hindi na bacteria. yes, Oo. tawag po sa kanya ay postbiotic na. Once na pumasok po sa katawan natin, nagiging po siyang immunobiotics. So, pinapataas niya po yung immune system po natin. So may biology ngayon. Yes, merong education part. sige. Opo. So, ano nangyari po after nun? Trinay ko po sa mother ko po, at nung mula po nung July, pinatry po namin, actually nakakatawa pong kwento, dahil po bawal kaming, bilang respeto sa planta po ako, ayaw po namin maging illegal, nilagay po namin siya sa isang sachet ng kape. Para lang alam namin na ito yon. Kasi hindi na ginagamit yung sachet na yon eh. Para lang ma-produce po namin. Trinay ko po sa mother ko. Babalikan ko po yung kwento. Yung nanay ko po bawal masugatan. No, October of 2024 po, nadulas po yung nanay ko sa CR namin. So nandun po ako ng time na yon. Yung pader po namin rough po siya. So nadulas po siya, tumama po yung ulo niya. Na-stitch, alam ko na-share ko po yung picture eh. Na-stitch po yun dito. October of that night po, October